welcome back again sa aming YouTube channel. For today's vlog po ay ipapakita ko sa inyo kung saan po nanggagaling ang tubig na ginagamit namin sa aming piggery. Pagkagising ko po ngayong umaga ay napansin ko kaagad na wala pong tubig ang aming piggery. Kung kaya naman dali-dali po kami nagtungo sa lugar kung saan po nanggagaling ang aming pinagkukunan ng tubig. Medyo may kalayuan po ito sa aming bahay, kung kaya naman po ay kami nagdala na rin ng itak upang matapasan namin ang aming mga dadaanan. Kahit medyo malayo pa ang lugar ng aming pinagkukunan ng tubig ay maririnig nyo na po ang agos ng tubig na nanggagaling po sa batis. Malaki po ang pakinabang ng batis na ito dahil dito po kami kumukuha ng aming mga pinapaligo, pinapainom sa mga alagang mga baboy, at siya na rin po namin ipinaglalaba sa aming mga sinusuot na mga damit. Let's go! Lapit na ho tayo at naririnig nyo na ho ba ang agos? Ang lakas ng tubig. Dinig na dinig ho ang agos ng batis dito. Dito ho kami nakuha ng tubig na ginagamit namin sa aming babuyan. Napaka ganda ho niyan at libre ho kami sa tubig dito dahil mayaman ho sa tubig ang aming lugar dito sa Batangas. Ayan ho, makikita nyo naman balay na anod ang aming hose na siyang kumukuha ng tubig dito. Hindi lamang po kami ang nakikinabang sa tubig na nanggagaling sa batis na ito, dahil maging ang aming mga magsasaka ay dito din po kumukuha ng tubig upang maging patubig sa kanilang mga palayan. Malaki po ang natitipid namin sa araw-araw dahil hindi na po namin kailangan ng kuryente para lamang magkatubig. Ang ginagawa lamang po namin ay naglalagay kami ng hose dito sa batis at kusa na lamang pong tutulo yung mga tubig sa aming mga bahayan. Baka ho may nagtataka o magtatanong kung dito rin po ba kami kumukuha ng mga iniinom. Hindi po kami dito kumukuha ng tubig na iniinom dahil ang tubig naman po namin na iniinom ay sa bukal nanggagaling. Itong tubig na nanggagaling po dito sa batis ay siya lang po namin pinanlilinis sa aming mga tahanan at sa amin din pong mga piggery. Kitang-kita nyo naman na maya-maya lamang ay umaagos na ang tubig na nanggagaling dito sa batis. Ito pong hose na ito ang siyang magdadala ng tubig papunta sa aming mga bahayan upang nang sa ganon ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Basa po tayo ngayon hanggang aga ay pauwi na. Pagkababa ko ng bundok ay nagtimpla muna ho ako ng kape para nang sa ganon ay mainitan ang aking sikmura. At dumiretso na rin ako sa aming kulungan ng baboy upang matingnan kung ano na nga ba ang nangyayari dito. At ayan, at makikita nyo nga ho ang aming mga baboy na para naman silang mga kalabaw dahil napakadumi ng kanilang mga katawan. Pagkatapos kong mainom ang aking kape ay agad-agad ko na silang pinaliguan para naman maganda sa paningin. Napakasama ho naman tingnan kapag ang mga baboy ay sobrang dudumi. Hindi lang ho masama sa patingin kundi masama ho din sa pangamoy. Kung makikita nyo ho ay ayan po ang tubig na nanggagaling sa batis. Tunay hong napakalamig ho ng tubig na nanggagaling sa bundok na yun. Kapag naipaligo ho ito sa aming mga alaga ay talaga naman hong fresh na fresh.
at tanggal ang init sa kanilang mga katawan. Minsan nga ho ang iba naming mga baboy ay naglalaro pa kapag sila'y pinapaliguan dahil ramdam na ramdam nga ho nila ang lamig na nanggagaling sa tubig na ito. Makikita nyo nga ho ang aming mga piglets na nilalamig na. Pero yan naman po mga piglets na yan ay malapit ko na ho iwalay kung kaya naman ho sila ay tinuturuan ko na sa paliligo. Pero yung mga piglets po na ito ay hindi ko pa naman ho pinapasawaan sa paliligo dahil kapag napasawahan ho sila sa paliligo ay nagtatayo sila, kaya konting ligo lang ho sa kanila ay okay na. Bali yung inahin lang po ang ating pinapasawaan sa paliligo dahil sila po ang mas nangangailangan ng malamig na tubig, dahil kapag nga po ang mga inahin natin ay may mga anak ay mainit ho ang kanilang pakiramdam. Kung makikita nyo nga po ay meron na po akong nakahandang brush sa semento ng aming mga piggery upang nang sa ganon ay mabawasan po ang lumot na nakakapit sa semento ng ating mga kulungan ng baboy. Ito po ay para maiwasan ang pagdulas ng mga inahin nating baboy at hindi po sila mabalian. Kung makikita nyo naman at ayan at malinis na ho ang semento ng aming kulungan ng baboy at malinis na rin ang aming inahin. Sumunod ko namang lilinisan itong aming bagong panganak na inahin. Ito po ay hindi ko papaliguan, kung kaya naman ay wawalisin ko lang ho ang kanyang sahig upang nasa ganon ay hindi po mabasa ang kanyang mga piglets. Kapag bagong anak ho kasi ang ating mga inahin ay bawal na bawal po siyang paliguan hanggat hindi pa ho nakaka 7 days simula siya po ay nakapanganak. Kung naka 7 days naman po na nakapanganak ng ating inahin ay siya po ay pwede na natin paliguan. Pero kung maaari ho ay tanggalin natin ang ating mga piglets para hindi po sila mabasa at hindi po sila lamigin. Kapag nilamig ho kasi ang ating mga piglets ay ito po ay nagsasanhi ng kanilang pagtatae. At nagpapabagal din po ito sa kanilang paglaki, kung kaya naman ay matatagalan ang ating pagpapalaki sa kanila. Pagkatapos ko maglinis sa aking mga inahin na mayroong mga biik ay sinunod ko naman ho ang aming mga inahin na mga buntis na. Mahalaga na palagi nating paliguan ang ating mga buntis na inahin upang nang sa ganon ay maging maayos ang kanilang pagbubuntis. Dito po sa aming piggery ay pinapaliguan ko po ng 3 beses ang aking mga buntis na inahin upang nang sa ganon po ay hindi po sila hingalin at hindi po sila makunan. Dahil kapag hiningal po ang ating mga buntis na inahin ay may tendency po na sila po ay makunan at hindi po magtuloy ang kanilang pagbubuntis. Ang pagkahingal din po ang nagiging sanhi ng pagkamamified ng mga biik na pinagbubuntis ng ating mga inahin. Kaya napakahalaga na palaging pakaalagaan natin ang ating mga inahin at huwag natin silang hahayaang mainitan. Dahil sayang ang panahon kung ang ating mga inahin ay madidisgrasya ang mga biik na kanilang mga ipinagbubuntis. Ayan nga ho, at tapos na ako magpaligo ng aming mga alagang baboy. Ayan, malinis na sila. Natapos ko din nilisin.